Pasensya na kayo, voice over muna ako. Kasi nga, may tugtog dito sa second floor. Parang bata, mga bata pa yung kumakanta. Ayoko namang masipar-sipar na naman tayo. O yun, tinanong ako ni Bruno kung anong gusto kong regalo. So, sa mga nakikita ko, ang daming damit dyan, mga sapatos. Sabi ko, hindi ko naman kakailanganin na yan. Kung mamamatay ako, hindi ko naman madadala sa langit. Naisip ko na lang na ikasisi ako, sabi ko na lang, stop toy. Kasi, dahil magagamit ko sa aking pagpa-vlog. Yun. So, yun ang naisip ko. Para maiba naman yung stop toy na ginagamit ko. Kasi, ako mismo nagsasawa natin Gusto ko iba-ibang stop toy ang ano ko, i-display ko pa. Kaya lang, syempre, wala namang perang pambili ng maraming stop toy. Kaya, chance ko na ito, pagkakataon na yun ang hiniling ko, pumayag naman siya. Tingin ko mahalang mga stop toy dito kasi pag sa department store mamahalin talaga. So alam ko na yung lugar ng mga stop toy, kaya ako dire-diretso na akong lalakad dito. Tutumbukin ko na yung dulo dun, si Bruno Mars, ewan ko kung nasa ang lupalop. Sabi niya tumingin na daw ako, di tumingin. Ayan, so dire-diretso lang ang lakad ko dyan. Tapos, yun, di naman ako nagagandaan sa mga stop toy. Tapos, ang mamahal pa. Yan. Tingnan nyo, diba? Nasasalawahan din ako Maganda rin yung maliit lang. Hi! So, nakita ko yan. Magandaan ko dyan. Yung daw regalo sa akin ni Bruno Mars. Nung tanongin niya ako, anong gusto ko regalo? Sabi ko, manika na lang. At bakit? Nagamitin ko sa pag-vlog. O, diba? Okay, di ko rin. Ano? Ang tawag doon, sa kasama sa pagtulog. Today is April 4, 2024. Yan. Dito kami sa Izmir. Ayun. Andito na kami sa second floor ulit. Nabili na rin niya yung stop toy na pinili ko. Sabi niya, ikaw ang magdala niyan kasi regalo mo yan, sabi niya sa akin. Bababa na daw kami kasi bibili ng cake nga. Ay hindi, ng gagamitin pagkain na iahanda. Konti lang naman, cash, yung tama lang sa aming tatlo. Yan. Pasensya na kayo sa camera ko kasi naliligali na para akong naliliyo dyan kasi nga ang lakas ng sound ng department store, tapos may tugtog pa, kaya para akong lumalaki ang ulo ko dyan. Diba na kami para mamili ng mga konting handa para sa aking birthday. Umpisa na naman natin ang mag-voice over. Ito, nasa baba na kami ni Bruno. Ayan, ang dami ko nakikita mga shoes. Dati pag nakakakita ko ng mga sapatos, gusto ko nagpapabili kay Bruno, lalo na yung mga bago. Kasi mahilig ako sa sapatos talaga. Pero pinigilan ko na yung sarili ko, hindi ko na kailangan yan. So andito na kami ngayon sa fish section. Pero diretso ang lakad ni Bruno. May hinahanap siya na hindi niya alam kung anong hahanapin niya. Kasi hindi ko rin naman nasasabi sa kanya kung ano bang gusto kong handa sa birthday ko. Simple lang naman. Kasi hindi na kailangan pang kung ano.
pansit bihon kako. Ayan, hawak na niya, oh. Sabi ko, pansit bihon na lang, pampahaba ng buhay. Pagkatapos, ayun, dahil ang kinakain naman nila ay sashimi o sushi, doon sila mahiling mag-ama ko, so pagbibigyan ko sila doon. Basta ako yung tradition natin sa Pilipinas ay pansit bihon. Pagkatapos kahit na ano na lang idagdag nilang pagkain, basta wag lang yun ang mawawala. At saka syempre cake, ayan, kahit na murang cake lang ay okay na sa akin yun. Basta magbo-blow ako dahil magwi-wish ako kasi diba traditional natin yon. Kahit sa America, diba, kasi naman dito sa Japan hindi kasi uso sa kanila yun. Kaya lang dahil ang asawa niya ay Pilipina, so unti-unti nga nalalaman yung kaugalian ng mga Pilipina. Bawat okasyon laging may may pagkain ihahanda. Ayan, tumitingin siya dyan ng sashimi yata o sushi. Ayun, tapos kasi maguluhan ka talaga sa laki ng ng supermarket. Hindi mo malaman kung anong dadamputin mo. Kaya yung kung ano na lang nasa utak ko, yun na lang ang bilhin, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, kumuha rin kami ng mga tinapay dyan, inumin, dahil magkakampay daw kami. Ayan, puro yan sushi. Tapos ayan, dito na kami sa parting mga karne, ganyan. Sabi ko, bili siya ng ng steak. Sabi niya, wag daw steak. Sabi ko, di bumili na lang ng lunch, ng yung steak sa lata. Pasensya na. Eto, dito kami sa tinapayan. Ayan, sabi niya, kumuha na raw ako dyan ng gusto kong tinapay. Sa dami naman ng tinapay na nakikita ko, nalulula ako. Na naman ako yung bang, hindi ko malaman kung anong dadamputin ko. Kasi andyan naman ang financier ko. Tapos ayun, sa kabilang side, mga inumin. Yan. Nakatitig lang ako. Tapos sabi niya, punta raw ako dito. Dahil mga ready to kain na yan. Ipapainit na lang. Pero wala akong magustuhan. Sabi ko, parati na lang pare-pareho nakikita ko. Sabi ko, nagsasawa na ako. Basta pansit na lang sa akin kako. Masaya na ako doon. Ayan, dami ulam yung ready to serve na. Iinitin na lang. Kasi galing kami sa sa cherry blossoms na masyal. Siyempre wala nang oras. Maggagabi na. So sabi, nagmamadali na talaga kami. Kaya kung hanggat maaari, pagdating ng bahay, yung isi-serve na lang sa lamesa. Pero may nakita akong yung pata or paa ng baboy. Sabi niya, gusto mo ba yan? Sabi ko, sige. Tapos gumawa siya 2 piraso. Ayun, lulutuin niya rin sa birthday ko. Ayan, nagbabayad na siya dyan sa kahera. Sariling rito, magbabayad. Pasok mo lang yung card mo dyan, pera. Ayun, lalabas na yung ngayon dito sa Japan, hindi na kahera, kundi mismo yung mga namimili, sila na rin yung nagiging kahera. Tapos, ayan magbabalot na siya ng pinamili namin. Hawak pa niya yung bag kong kulay brown, no? Ayan lang naman yung mga pinamili. Tapos, dahil nga may bayad yung plastic bag, nagbabaan siya ng plastic bag. Tapos yun, para tipid. Tapos yun na rin ang gagamitin na pambalot dyan. Wait lang, nangangawit na yung daliri ko. Tuloy natin uli ang ating kwento. Ayan, binibilang niya yung kwarta dyan sa sa kanyang paglagyan ng pera, pitaka. At ngayon naman ay siya ay naglalagay na sa plastic bag na baon niya mula pa sa aming bahay. Isa-isa na niyang nilalagay. Biro mo dito, hindi na kailangan ng bagger dito sa Japan. Kasi kami mismong mga namimili, kami na ang nagbabagger sa sarili.